Sa nakaraang episode ay nilabanan nila Goku ang mga mandirigma mula sa ika-9 na universe, bilang tugon sa request na hiningi sa kanila ni Grand Zeno. Pagkatapos nun ay nagsimula na silang kumuha ng mga mandirigma, para naman sa gaganaping Tournament of Power. Sa pagpapatuloy, pinakita ang dalawang Zeno na naglalaro, at nang magsawa na ito ay pinanood na lamang ng dalawa ang paghahandang ginagawa nila Goku para sa paligsahan. Sila Goku ay kasalukuyang nasa bahay nila Bulma, at pinag-aaralan ang kanilang mga nakuhang mandirigma. Maya-maya ay tinanong ni Goku kung nasaan si Vegeta. Ayon kay Gohan, si Vegeta ay nagtungo sa silid ng kaluluwa at panahon para magsanay. Sunod ay pinakita si Vegeta na bago pumasok sa silid, ay pinagsabihan muna ni Popo na wag na itong sisirain ulit. The whole cosmos will know the glory of Prince Vegeta! Matapos nun ay muling pinakita si Goku na nag-decide na rin na magsanay, habang naghihintay sa pagsisimula ng tournament. Kaso nang makita ng dalawang Zeno na handa na si Goku ay gusto na nitong simulan kaagad ang tournament, buti na lang ay pinigilan ito ng Grand Minister at sinabi, na hindi lahat ng universe ay nakapaghanda na, sabay pakita ng nagaganap sa ika-9 na universe. Ang ika-9 na universe ay kasalukuyang dumaranas ng malawakang riot. Ayon sa magkakapatid na Fox ay nagsimula ang riot nang sabihin nila sa mga tao na may posibilidad na mawasak na ang kanilang universe. Bukod doon ay sinabi rin ito na wala pa silang nakukuhang mga mandirigma. Matapos nun, ang sunod namang ipinakita ng Grand Minister ay ang ika-6 na universe. Dito ay pinakita si Frost na nasa eskinita at nilapitan ito ni Heat, dahil doon ay inakala nito na papatayin siya ni Heat, kaya naman lumaban ito. Ilang saglit pa ay pinigilan na ni Heat si Frost sa pag-atake, tapos sinabi na naroon lang siya para ihatid ang isang imbitasyon na mula kay Champa. Ayon kay Heat ay napili ni Champa si Frost na isama sa 10 mandirigma na lalaban sa tournament, para sa ika-6 na universe. Kaagad na pumayag si Frost sa alok ni Champa, dahil ayon dito ay magandang oportunidad ang tournament, para maibalik ang kanyang reputasyon. Samantala, pinakita si Yamcha na umaasa pa rin na isasali ni Goku. Ilang saglit pa ay dumating si Master Buten kaya natuwa ito, kaso agad din itong nadismaya dahil ang pakay pala ni Master Buten ay ang pusa. Ayon kay Master Buten ay gusto niyang magpalit anyo ang pusa at maging magandang babae, para magamot niya ang kanyang kahinaan sa mga sexing babae. Hindi pumayag ang pusa, kaso wala na itong nagawa ng pilitin ito ni Yamcha. Pagkatapos nun ay pinakita ang pagsasanay ni Goku kasama si Whis. Samantala, pinakita rin ng Grand Minister ang paghahanda ng iba pang mga universe. Sa ika-2 universe ay may babaeng maganda na biglang nag-transform at naging malakas. Formation is complete! Habang sa ika-10 universe naman ay gumagawa ang mga ito ng video, na kanilang ilalagay sa YouTube ng mga Diyos. Pagkatapos nun ay muling pinakita sila Gohan, na gumagawa na ng estratehiya na gagamitin sa tournament, kaso biglang dumating si Bulma at ibinalita na si Majin Buu ay hindi na makakasama. Ayon dito ay sinabi ni Master Pogi na natulog na si Majin Buu at 2 buwan pa, bago ito magising ulit. Dahil doon ay nagdesisyon si Goku na puntahan si Majin Buu para subukan itong gisingin, at gusto rin sumama ni Beerus para maturuan ng leksyon si Majin Buu, kaso iniwan ito ni Goku. Let's go! Now, Goku! Maya-maya pa ay dumating na si Goku sa lugar kung nasaan si Majin Buu, at dito ay sinabi ni Master Pogi na ginawa na niya ang lahat para gisingin ito, pero wala pa ring nangyari. Dahil doon ay sinabi ni Master Pogi na siya na lang ang papalit kay Majin Buu, pero agad itong tinanggihan ni Goku kasi mahina. Matapos noon ay itinawag ni Goku ang problema kay Beerus kaya sobra itong nagalit, dahil ayon dito ay wala na silang oras para maghanap ng bagong mandirigma. Samantala, sa ika-3 universe ay kinakausap ng Supreme Kai at Destroyer, ang isang alien na magbibigay sa kanila ng mga mandirigma. Ipinagmamalaki ng alien na ang kanyang mga mandirigma ay ginawa na angkop sa patakaran ng tournament, na ang lumabas ng ring ay talo, dahil ayon dito meron itong kuko na pangkapit kapag mahuhulog na ito,
meron din itong suction cup na pwedeng backup kung mapuputol ang kamay nito, para naman sa atake ay umiikot ito ng nakaunat ang kamay, para mailabas ang mga kalaban sa ring. The victory and survival of our universe is inevitable. Sa panig naman nila Goku ay dumating na sila Krillin at 18 sa bahay nila Bulma, para hintayin ang pagsisimula ng tournament, kaso wala pa rin si Master Buten dahil hindi pa rin ito natatapos na magsanay sa sexing babae. I conquered my weakness! Matapos nun ay biglang napatigil sa pag-uusap sila Piccolo, dahil naramdaman nila na muling pinasabog ni Vegeta ang silid ng kaluluwa at panahon. Sa ika-6 na universe, itinuturo na ni Kaba ang Super Saiyan kay Kulipla, kapalit ng pagsali nito. Kaso hindi alam ni Kaba kung paano kaya inasar na lang niya si Kulipla para magalit, pero imbes na maging Super Saiyan ay nagalit lang ito sa kanya, dahil doon ay sinabi na lang ni Kaba kay Kulipla na ituon ang lakas sa likod. Maya-maya pa ay nagulat si Kaba nang magawa nga ito ni Kulipla, inulit pa ito ni Kulipla at sa pangalawang pagkakataon ay tuluyan na niya itong nakontrol. It worked! I've never felt so powerful. Pagkatapos nun ay sinabi ni Kulipla kay Kaba na sasali na siya sa team, bukod doon ay nagsama rin ito ng isa pa. Samantala, nakabalik na si Goku, kaso sinalubong ito ng galit na sila Bulma. Ayon sa mga ito ay alam na nila ang totoo at aalis na sila 18 sa team, dahil doon ay sinabi ni Goku na siya na lamang ang magbibigay ng pera, kaya sinubukan niyang umutang kay Bulma pero hindi ito pumayag. Ayon kay Krillin ang ikinagagalit nila ng sobra ay ang hindi pagsabi ni Goku, na nakasalalay ang kapalaran ng kanilang universe sa tournament. Ilang saglit pa ay nakialam na si Beerus sa usapan, at pinilit nito si Krillin na sumali sa tournament, kaso ayaw pa rin nila 18 at 10, kaya napilitan na si Bulma na mag-volunteer sa pagbibigay ng premyong pera. Pero sa kabila nun ay kulang pa rin sila ng isa kaya nagagalit pa rin si Beerus, dahil doon naisip ni Goku na idagdag sa team si Frieza. Ayon kay Goku ay maaari nilang buhayin si Frieza sa loob ng 24 hours, sa tulong ng ate ni Master Buten, tulad ng ginawa nito sa kanila ni Vegeta noon, kaso tumutol pa rin ang iba sa ideya ni Goku, kaya tinanong nito si Whis kung may pag-asa silang manalo. Ayon kay Whis ay hindi niya masasabi, pero meron siyang nabalitaan na merong universe na nakagawa ng team na hindi matatalo, kahit pa ni Beerus. Dahil doon ay pumayag na ang lahat, pero para mapanatag na rin ang mga ito ay sinabi ni Goku na tatapusin nila ni Vegeta si Frieza, kapag gumawa ito ng kalokohan. Matapos nun ay umalis na si Goku para puntahan si King Yema, kaso sa bandang gilid ay hindi nila alam na may nanonood pala sa kanila. Ilang saglit pa ay nakarating na si Goku kay King Yema at agad na sinabi dito ang kanyang pakay, nung una ay ayaw pumayag ni King Yema, pero nang sabihin na ni Goku dito ang tungkol sa paligsahan ay pumayag rin ito. Go on. My assistant will take... Sa ika-6 na universe, pinakita na tinuturuan na rin nila si Kale na mag-Super Saiyan, kaso hindi umeepekto kay Kale ang kanilang mga itinuturo, kaya sinubukan naman nila na ito ay galitin sa pamamagitan ng masasakit na salita, kaso imbes na si Kale ay si Caulifla ang nagalit, dahil hindi nito nagustuhan ang mga pang-aasar na sinabi ni Kaba kay Kale. Ganun pa man dahil sa kanilang patuloy na pag-aaway ay umiyak si Kale at naging Super Saiyan. Abort, Kale! Pagkatapos maging Super Saiyan ay biglang hinamon ni Kale si Kaba sa isang laban. What sacrifice? Sunod ay pinakitang nakabalik na ang Spy sa ika-4 na universe, sinabi nito sa kanilang destroyer ang plano nila Goku na buhayin si Frieza. Samantala, nakarating na si Goku sa kinaroroonan ni Frieza sa impyerno, at nasabi dito ang kanyang pakay. Sa ika-6 na universe ay muling pinakita si Kale na tuluyan ang nawalan ng kontrol at inatake si Kaba. Ayon kay Kaba ay nagseselos si Kale sa kanya kaya siya nito inaatake. Pero dahil ayaw pa rin siya nitong tigilan ay napilitan na siyang sagupain ito. Maya-maya pa ay nakialam na sa laban si Caulifla at pinaliwanag kay Kale na hindi niya ito ipagpapalit kay Kaba, dahil doon ay bumalik na si Kale sa dati. Sa panig naman ni Goku ay pumayag na si Frieza na sumali sa kanilang team, pero sa kondisyon na kapag nanalo sila sa tournament ay bubuhayin siya ni Goku gamit ang mga Dragon Ball.
Pagkatapos nun ay pinuntahan na ni Goku ang ate ni Master Buten, para sabihin dito na sunduin si Frieza sa impyerno. Sa ika-4 na universe naman ay pinakita na ang destroyer na si Kitela, ay may masamang pinaplano laban kay Beerus. Us must go, it won't be me. Habang naghihintay kay Frieza ay bumalik muna si Goku, sa bahay nila Bulma para kumain, kaso dito ay napilitan siyang sabihin ang tinanggap niyang kondisyon mula kay Frieza, at hindi ito nagustuhan nila Vegeta. Are you nuts? Yeah, you know. Ganun pa man ayon kay Whis ay mas mabuti na ang ganun kesa mawasak ang buong universe. Pagkatapos nun ay pinakita si Kitela na kinukumbinsi ang destroyer ng ika-9 na universe, na tulungan siyang patayin si Frieza bago pa ito makarating sa tournament. Ayon dito kapag nagtagumpay sila na gawin yun ay magkukulang ang team ng ika-7 universe at madidisqualified. Samantala, tulad ng ipinangako niya kay 17 ay sinabihan ni Goku sila Trunks na bantayan ang island, pumayag si Trunks at wala nang nagawa sila Vegeta, tapos si Krillin ang inutusan niya na maghatid kay Trunks at Goten sa island. Sunod ay pinakita si Master Buten na sinusubukan ang kanyang teknik kay Yajirobe. Consider it. Sorry, Yajirobe. Maya-maya pa ay paalis na sana ito, kaso bigla nitong naalala na hindi pala siya marunong lumipad. Matapos nun ay pinakita na dumating na sila Krillin sa island, kaso hindi magkasundo sila 18 at 17, kaya hindi malaman ni Krillin kung ano ang sasabihin. Ganun pa man ay tagumpay pa rin ang pagsundo nila kay 17, habang sila Trunks naman ay naiwan na sa island para magbantay. Pagdating nila sa bahay ni Bulma ay agad na kinamayan ni Piccolo si 17, tapos pinasalamatan sa pagsali nito sa kanilang team. Samantala, pagdating ni Frieza ay agad silang nagbanatan ni Goku. Oh, sorry. Mine just slipped. Maya-maya nang aalis na sana sila ay bigla silang pinigilan ng mga assassin na ipinadala ng ika-9 na universe. We can't say. I'm guessing you're here to stop me and Pero agad lang na pinatumba ni Frieza ang isa sa mga ito. Sa bahay naman ni Bulma ay nag-aalala na sila Krillin dahil ang tagal dumating nila Goku. Tapos muling pinakita si Goku na pinipilit na si Frieza na umalis, pero hindi ito pumayag dahil gusto nito na magpainit muna sa mga assassin. Niceties of battle. Don't hold this breach of etiquette against me. Nag-aalala si Goku na baka maubos ang lakas ni Frieza, pero ayon kay Frieza ay habang nasa impyerno siya ay sinanay niya ang kanyang sarili, upang mapahaba ang oras ng kanyang anyo. Pagkatapos yun sabihin ay nagumpisa na itong umatake. Surprise, surprise, the monkey. Habang nakikipaglaban si Frieza ay binalak ng mga assassin na gawing hostage ang ate ni Master Buten, kaya pinrotektahan ito ni Goku. Pagkatapos ay agad niyang pinigilan si Frieza na pumatay pa ng maraming assassin, kaso habang ginagawa yun ni Goku, ay wala silang alam na naghahanda na pala ang boss ng mga assassin na umatake, gamit ang ibinigay na divine energy sa kanya ng destroyer. Pero para masigurado na tatamaan si Frieza ay nagpakawala muna ito ng mga peke, bago pinakawala ng totoong divine energy. Nagtagumpay ang assassin na tamaan si Frieza, pero hindi yun naging sapat para tapusin ito. Kaso biglang ginamit ni Frieza ang divine energy kay Goku. Habang nakakulong sa divine energy si Goku ay ipinagpatuloy ni Frieza ang pag-ubos sa mga assassin. Pagkatapos maubos ang mga assassin ay kinontak ni Frieza ang Destroyer at Supreme Kai ng ika-9 na universe, para sabihin na gusto niyang sumali sa team nito. Kaso sa tagal na makapagdesisyon ng dalawa ay dumating na sila Beerus, kaya hindi na itinuloy ni Frieza ang usapan. Dito ay madali lang na inalis ni Beerus ang Divine Energy para makawala si Goku, tapos pinagpaliwanag si Frieza sa kung ano ang dahilan ng pakikipag-usap nito sa ibang Diyos, pero pinagtakpan ni Whis si Frieza para hindi na lumaki pa ang gulo. Matapos nun ay humingi si Goku ng 1 minutong pakikipaglaban kay Frieza. Sinabi ni Goku na kapag siya ang nanalo ay kailangan na maging loyal na si Frieza, pero kapag si Frieza naman ang nanalo ay gagawin nito kung ano ang gusto niya. Pagkatapos magkasundo ay nagumpisa na ang kanilang laban. shot. Oh yeah, I know. Samantala, natapos na ang ring at dumating na ang mga universe na matataas ang grado, na naroon lamang para manood. Dito ay duda ang isang destroyer sa tibay ng arena, kaya inalok ito ng Grand Minister na subukan ang tibay nito.
Sa kasamaang palad ay sa tindi ng laban ay nawasak ang ring, kaya inutusan ng Grand Minister ang tatlong destroyer na ayusin ito. Samantala, pagkatapos maging tabla ang laban ni Goku at Frieza ay pumunta na ito sa bahay ni Bulma para maghanda sa pag-alis. Tinakot ni Frieza sila Vegeta pero agad itong pinagsabihan ni Beerus na huwag gagawa ng kalokohan. Kaso sa kabila ng sinabi ni Beerus ay nakipag-away pa rin ito kay Vegeta, ganun pa man ay pinilit itong pagbatiin nila Gohan, para magawa ng maayos ang kanilang plano na magtulungan sa laban. Maya-maya pa ay naghawak-hawak kamay na sila para sa pag-alis, kaso ayaw pumayag ni Vegeta na hawakan ang kamay ni Frieza, kaya si Beerus na lang ang pumagitna sa dalawa. Pagdating doon ay nakita nila sila Kulipla, kaso tinapik nito ang kamay ni Goku nang kinamayan niya ito. Sa bandang gilid naman ay pinakita si Frieza na nakikipag-usap kay Frost at talagang nagkakasundo ito. Matapos nun ay naramdaman nila Goku ang malakas na enerhiya na nanggagaling kay Jiren, sinubukan itong kausapin ni Goku pero nagalit lang ito sa kanya. And you must be the lost. Ilang saglit pa ay nagmadali na ang mga destroyer sa paggawa ng ring, kaya pinalipad nito ng mabilis ang mga bato na parang walang pakialam. Dahil doon ay kinailangan nilang iwasan ang mga bato, pero si Jiren ay hindi man lang gumalaw sa kanyang pwesto na ikinagulat ni Goku. Powerful warrior, all right. Maya-maya pa ay natapos na ang paggawa ng ring, kaya ipinakilala na ang bawat team. Hey, universe. Everyone is so strong. Very much, so fight well and give us a good shot! Bago magsimula ang laban ay sinabi ng Grand Minister ang mga basic rules. Ayon dito ang laban ay tatagal lamang ng 48 minuto at makikita ang pagbawas nito sa posteng nasa gitna. Sunod ay bawal lumipad gamit ang enerhiya at bawal rin gumamit ng mga gamot na makapagpapabalik ng lakas. Pagkatapos nun ay ibinigay na ng Grand Minister ang hudyat ng pagsisimula ng laban. Begin! Dito ay nasira agad ang formation nila Gohan dahil umalis si Goku nang makita nito si Top, pero pagsugod niya ay hinarang siya ng ibang kalaban. Kaso dahil sa sinimulan ni Goku ay gumaya na rin ang iba, kaya tuluyan ang hindi nasunod ang plano. Ilang saglit pa ay nagpakitang gilas na ang mandirigmang ginawa ng alien, at pinatalsik ang lahat sa ring. Ganun pa man ay nagawa itong patigilan ni Hit sa isang atake lang, at tinulungan pa ito ni Basil. Matapos nun ay nakalaban ni Basil ang babae na mukhang fairy, pero agad niya itong natalo. Dito ay pinakita na kapag nahulog sila sa ring ay magte-teleport lang sila sa upuan ng kanilang Destroyer at Supreme Kai. Maya-maya pa ay bigla na lang pinalibutan ng mga kalaban sila Gohan, ganun pa man ay sinunod nila ang plano at sabay na umatake. Kaso pagkatapos ng kanilang ginawang mga atake ay tinawanan lang sila ng mga kalaban. Sunod ay pinakita si Basil na sinusubukan na namang ilabas sa ring ang isang mandirigma mula sa ika-10 universe. Pero hindi nagtagumpay si Basil na ilabas ito. Sa panig naman ng ika-7 universe ay wala pa ring malaking kaganapan, pero napahinto si Goku nang makita si Top, tapos tuluyan nang nawala ang focus nito nang makita si Jiren, dahil doon ay nahuli ito ng isang mandirigma mula sa ika-4 na universe, na gagawin ang lahat para lang tanggalin siya. Dahan-dahan itong dinala si Goku sa gilid ng ring upang isama sa kanyang pagkahulog, pero hindi ito hinayaan ni Goku at gumamit ng Super Saiyan Blue para makawala sa mga braso nito. Dahil sa paggamit ng Super Saiyan Blue ni Goku ay hindi siya nahulog, kaso napagalitan ito nila Beerus, dahil sobrang nagtitipid ng kanyang lakas. Pagkatapos nun ay tuluyan nang ang pinaginitan si Goku ng ibang mga universe. It'll make it more interesting. Didn't think it was going to be this much fun. Ganun pa man ay matapang pa rin niyang hinarap ang mga ito.
Dito ay naglagay si Goku ng barrier na gawa sa enerhiya sa kanyang katawan, para hindi siya malagyan ng lason ni Lavender. Nang makita nila Basil at Bergamo na hindi na gumagana ang lason ni Lavender ay sila na ang nakipaglaban kay Goku. Samantala, si Frieza ay nag-e-enjoy na pahirapan ang kanyang mga kalaban, binubutis niya ang katawan ng mga ito gamit ang laser. Sa panig naman ni Goku ay lalo pang umiinit ang laban, dahil ginagamitan na siya ng combo ng tatlong magkakapatid na Fox. Ayon sa Supreme Kai ng ika-9 na universe ay wala nang nakakatakas sa tatlong magkakapatid, kapag ginamit na ng mga ito ang Danger's Triangle. Hindi na magawang makaatake ni Goku kaya pinuntahan na ito ni Vegeta para tulungan, kaso dahil doon ay mas lalo pang pinarami ng Supreme Kai ang kanilang mga kalaban. Ganun pa man ay hindi pa rin natinag sila Vegeta at walang takot na sumugod. Kaso dahil sa magandang teamwork ng kalaban ay napuruhan nito si Vegeta, habang si Goku naman ay nakaharap ang isang mandirigma na may matibay na balat, sinubukan niya itong suntukin kaso hindi man lang ito nasaktan. Pagkatapos ay muling pinakita si Vegeta na nahihirapan ng dumipensa laban sa mga atake nila Lavender. Pero nang umatake ito ng sabay ay ginamit ni Vegeta ang atake nito sa isa't isa, habang si Goku naman ay sinamantala ang pagka-distract ng kalaban para umatake. Dahil sa nangyari ay unti-unti nang nakalamang sa laban sila Vegeta. Oh, wow, that was really impressive! It was! It so was! Sinubukan ng kalaban na pigilan si Vegeta gamit ang sapot, pero imbes na tumigil si Vegeta ay lalo lang itong naging agresibo. Nagpatuloy pa ang pagkawala ng mga mandirigma mula sa ika-9 na universe, hanggang sa ang tatlo na lamang ang natira dito. Ilang saglit pa ay ginamit na ng tatlo ang kanilang pinakamalakas na combo, at sabay na nilabanan yun nila Goku. Sa huli ay nailabas nila Goku ng ring ang tatlo, kaya naubos na ang mga mandirigma ng ika-9 na universe, dahil doon ay tuluyan na itong winasak ni Grand Zeno. They just vanished. Did it. They actually wiped out an entire universe. Napahinto ang lahat sa sobrang gulat na makita ang pagkasira ng ika-9 na universe. Pero ilang saglit lang ay muli na namang nagpatuloy ang tournament. Dito ay gustong makalaban ni Vegeta si Hit pero hinarang ito ni Butamo. Hindi umeepekto ang mga suntok ni Vegeta, kaya naisip niya na itapon na lang si Butamo sa labas ng ring. Somebody help him! Kaso pinigilan siya ni Otto sa pamamagitan ng suntok, kaya hindi siya nagtagumpay. Samantala, muling may umatake sa grupo nila Gohan, pero tulad ng nasa plano ay magkakasama nila itong nilabanan, kaya madali nila itong natalo. Tapos si Vegeta naman ay inasar si Otto ng sobra, para maging mahina ito tulad ng una nilang paghaharap. Kaso walang epekto dahil tinakpan ni Butamo ang tenga ni Otto para hindi nito marinig ang pang-aasar ni Vegeta. Dahil doon ay inatake ni Vegeta si Butamo para umalis ito sa ulo ni Otto, kaso inaabsorb lang nito ang kanyang mga atake. Sunod ay pinakita si 80 na ginugulpi ang isang kalaban hanggang sa bumagsak na ito. Matapos nun ay hindi na ito gumalaw, kaya tiniyak niya na hindi ito namatay, pero bigla itong umatake ng sunod-sunod. Dahil sa atake ng kalaban ay tumilapon si 18 palabas ng ring, pero buti na lang ay nagawa itong mailigtas ni Krillin. Pagkatapos nun ay magkasama na sila ni Krillin na nakipaglaban, at dito ay ginamit na nila ang teknik na kanilang ginawa. Dahil sa kanilang teknik ay natalo nila ang kalaban, pero pagkatapos nun ay may bagong kalaban na naman ang dumating. Gumamit ng solar flare si Krillin pero wala itong epekto sa kalaban, at natuloy pa rin ang atake nito. Pagkatapos nun ay sinabi ng kalaban na hindi gagana ang mga pambulag na atake sa kanya dahil dati na siyang bulag. Sunod ay nalaman ni 80 na gumagamit ng pang-amoy ang kalaban para makita sila, matapos nun ay muli nang sumugod si Krillin. Dito ay ginamit ni Krillin ang mabahong sapatos niya laban sa matalas na pang-amoy ng kalaban, at dahil doon ay madali na niya itong natamaan ng Comwave. Nagtagumpay si Krillin na mapalabas ng ring ang kalaban. Kaso habang nagdiriwang ay bigla na lang lumitaw si Frost sa kanyang likod at pinalo siya ng buntot palabas ng ring, tapos sabay takas. Dahil sa nangyari ay napagalitin ni Beerus si Krillin. Names of winners. I'm sorry, you can call me whatever you like! Samantala,
nakaapekto sa moral ng iba ang pagkakatanggal ni Krillin, kaya pinalakas ni Master Butan ang loob ng mga ito. Nagagalit pa rin sila 18 sa kapabayaan ni Krillin, habang si Champa naman ay todo asar kay Beerus dahil nabawasan na ito ng mandirigma. Pagkatapos nun ay pinakita na nahihirapan pa rin si Vegeta na kalabanan sila Otto, ilang saglit pa ay dumagdag na rin sa kalaban ni Vegeta si Kaba. Sunod na pinakita si Hit na tuluyan ang nasira ang robot na kanyang kalaban, kaso muli pa itong aatake kaya ginamit na ni Hit ang kanyang time skip para matulak ito sa labas ng ring. Matapos nun ay pinakita naman si Kale na nahihirapan sa kanyang kalaban, nahawakan ito ng kalaban at ginawang punching bag. I got you, Kale. Are you okay? Maya-maya pa ay dumating si Caulifla para iligtas si Kale, tapos binanatan ang dalawang bumugbog dito. Pagkatapos mapalabas ng ring ang isa sa kalaban ay kinumbinse ni Caulifla si Kale na gumamit na ng Super Saiyan, tapos niyaya ito na kalabanan si Goku. Kinausap ni Caulifla si Goku at inutusan niya ito na ituro sa kanya ang Super Saiyan Blue. Hindi pumayag si Goku dahil baka hindi kayanin nila Caulifla ang ganong lakas, nagalit si Caulifla at sumugod. Kaso madali lang itong natalo dahil mali ang paggamit nito ng Super Saiyan. Dahil doon ay nagpasya si Goku na turuan ito na mag Super Saiyan 2. Ilang saglit pa ay natutunan na ni Caulifla ang Super Saiyan 2 at ito ang ginamit nila sa laban. This rocks! Super Saiyan 2 is awesome! Sa kalagitnaan ng laban ay nakialam si Kale at sinaway ito ni Goku. Dahil doon ay nasaktan ang damdamin nito at inakala na inaagaw ni Goku si Caulifla. Naging Super Saiyan ito at agresibong sinugod si Goku. Sinabihan ni Vegeta si Goku na mag-ingat, dahil baka ang gamit na Super Saiyan ni Kale ay ang form na tinutukoy ng kanilang mga ninuno, matapos nun ay muli na namang sumugod si Kale. Hindi na kinaya ni Goku ang lakas ni Kale kaya nag-decide na ito na gamitin ang Super Saiyan Blue, tapos sinubukan na pigilan si Kale gamit ang Kami Wave. Sa kasamaang palad ay nakalapit pa rin si Kale at nahawakan si Goku. Pero pagkatapos nun ay tuluyan na itong nawala sa sarili at nagbitaw ng maraming energy ball sa paligid. Sinubukang pigilan ng isa sa mga kasamahan ni Top si Kale, pero hindi ito nagtagumpay. Nagpatuloy pa ito sa pagwawala kaya napilitan ng kumilos si Jiren. Nagawang mapigilan ni Jiren si Kale gamit lang ang isang atake, dahil doon ay nagpasya sila Caulifla na iwasan itong sagupain. Umapit si Goku kay Jiren para hamunin ito sa isang laban, pero pinigilan siya ni Top. Napunta si Goku sa kinalalagyan nila Caulifla at doon ay sinundan siya ng mga Pride Troopers. Lumalabas na inutusan ni Top ang mga ito na kalabanan si Goku, kaso dahil tinanggal ni Kale ang isa sa member ng Pride Troopers ay dinamay na rin ito. Sunod ay pinakita si Master Butan na ginagamit na ang teknik na kanyang inihanda para sa tournament. Dahil sa teknik ay hindi na nakagalaw ang kalaban at habang hindi ito nakakagalaw ay inatake na ito ni Ten, dahil doon ay nagawa nilang mailabas ng ring ang kalaban, matapos nun ay dumating sila Gohan at sila Frieza na may dalang lamog na kalaban. Inaagaw ito ni Vegeta pero bigla itong tinapon ni Frieza sa labas ng ring. Samantala, nag-uumpisa na ang laban nila Goku sa mga Pride Troopers, nahawakan si Goku ng isa sa mga ito na may kakayahan na dagdagan ang sariling bigat, habang hindi makagalaw si Goku ay inatake ito ng isa pang kalaban. Sunod ay pinakita si Caulifla na kinakalaban na rin ang isa sa mga Pride Troopers, pinatamaan ng kalaban si Caulifla ng maraming energy ball. Tutulungan sana ito ni Kale pero agad itong hinarang ng babaeng miyembro ng Pride Troopers. Dahil natatalo na sila Goku ay for the yabang na ang natitirang miyembro, pero biglang may sumapak dito sa mukha. Lumalabas na ang sumapak dito ay si 17 at kasama rin ito si 18, agad na naglagay ng enerhiya ang kalaban sa kamay tapos sumugod. Ganun pa man sa dami ng mga atake na ginawa ng kalaban ay hindi man lang nito nagalusan si 17.
Matapos nun ay pinakita si Goku na hindi na kinakaya ang bigat ng kalaban, pero buti na lang ay dumating si 18 at tinulungan ito, pagkatapos nun ay muling sumugod ang kalaban at nagsanib puwersa. Napalabas ng ring ni 18 ang isang kalaban. Kaso nang isusunod na nila ang isa ay nakatakas ito, sunod ay pinakita na umatras na rin ang kalaban ni 17, pumunta ang mga ito kay Caulifla dahil ayon dito ay mas madali itong talunin, gumawa ito ng barrier sa paligid para pigilan na makialam sila Goku, pagkatapos nun ay nagsimula na itong umatake at napilitan si Caulifla na lumaban ng mag-isa, hindi kayang makita ni Kale na nasasaktan si Caulifla, kaya umiyak ito at muli na namang nag-Super Saiyan. Dito ay nagulat si Caulifla dahil kontrolado na ni Kale ang lakas nito, sunod ay ginamit na ng Pride Troopers ang pinakamalakas nilang atake at nilabanan ito nila Kale ng magkasama. Nakalalamang sa palakasan ang Pride Troopers kaya napilitan na si Kale at Caulifla na gamitin na ang lahat ng kanilang lakas. Matapos nun ay ipinagmalaki ni Caulifla kay Goku na natalo nila ang tatlong Pride Troopers, kaso tuluyan nang naubos ang lakas ni Kale at bumagsak, sunod ay nakita nila na tuwang-tuwa ang nakaligtas na miyembro ng Pride Troopers, tinapon tuloy ni 18 sa labas ng ring. Goes two! Samantala, hinayaan ni Goku sila Caulifla na makaalis, dahil ayon dito ay malaki ang potensyal ng dalawa na lumakas, kaya gusto niya ulit ito na makalaban sa susunod. Or in this case, the Saiyan thing. Either way, I think... Matapos nun habang tumatakbo sila Goku, ay biglang nagpapansin ang tatlong mandirigma na mula sa ikalawang universe at nagbagong anyo. Brienne! Free Brienne! Susu! Sudo! 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 Kaso habang nagbabago ito ng anyo ay bigla itong pinatamaan ng enerhiya ni 17, nagalit tuloy sa kanya ang tatlo at pati si Top, dahil doon ay wala nang nagawa si 17 kundi ang pabayaan na lang ang tatlo na magbagong anyo, pero si Beerus at Champa ay nagrereklamo dahil ayaw na itong panoorin. Matapos makapagbagong anyo ay agad itong hinamon nila Goku ng laban, kaya nagpaulan si Ribrian ng maraming enerhiya na may pang-akit na epekto. Hindi nito naapektuhan sila Master Buten, pero dahil sa mga pagsabog ay tuluyan nang nawasak ang kanilang pwesto kaya nagpasya na sila na maghiwalay. Ilang saglit pa ay pinatamaan na ni Vegeta ng enerhiya si Ribrian para kalabanan siya nito. Sa kalagitnaan ng laban ay umatake si Ribrian gamit ang gumugulong niyang katawan, kaso nang susuntukin na ito ni Vegeta ay bigla siyang nailang sa pangit nitong mukha kaya iniwasan niya na lang ito, dahil doon ang kalaban ni Piccolo ang natamaan ni Ribrian. Matapos nun ay pinakita si Goku na kinakalaban naman si Rosie. Sunod ay pinakita na si 17 naman ang nakalaban ng isa pang babae na si Kakunza, nagawa nito na makagat sa braso si 17, sinipa ito ni 17 palayo, pero muli lang itong sumugod at ginamit ang paligid sa kanyang mga atake. Maya-maya pa ay inakala ni Kakunza na naubos na ang stamina ni 17, kaya sumugod ito nang hindi nag-iisip, dahil doon ay nahuli ito ni 17 sa kanyang barrier at tuluyan ng hindi nakagalaw, pinatalsik ito ni 17 sa ere at sinipa palabas ng ring. Sa kasamaang palad ay nailigtas si Kakunza ng kanyang kasama at binangga si 17 ng ubod ng lakas, tapos biglang nagdrama ang dalawa at nagyakapan, habang si 17 naman ay nilapitan ni 18 para alukin ng tulong pero tumanggi ito, tapos bumangon at sinabi na lalaban na siya ng seryoso. Pagbalik ni 17 ay inuna nito na tanggalin ang babaeng lumilipad, pagkatapos ay muling kinalaban si Kakunza. Fires ruin it for the rest of them. Dito ay ginamit ni 17 na patungan ng malaking ilaw at sinalubong ng malakas na atake ang sumusugod na si Kakunza. Dahil sa atake ni 17 ay tumalsik palabas ng ring si Kakunza. Hey, not bad, 17! Ikinagalit ni Ribrian ang pagkakatanggal ni Kakunza, kaya hinamon nito ng laban si 17, hindi ito inurungan ni 17 at mas lalo pang ang ginalit, pagkatapos nun ay sinugod na ng dalawa ang isa't isa. Samantala, si Goku ay nahihirapan pa rin kay Rosie dahil paiba-iba ang direksyon ng mga atake nito. Habang sila 17 at Ribrian naman ay patas pa rin ang laban. Maya-maya pa ay na-corner na ni Rosie si Goku,
kaya napilitan si 17 na tulungan muna ito. Pagkatapos ay muli na silang bumalik sa kanilang mga sariling laban. Ilang saglit pa ay ginamit rin ni Goku ang teknik na ginagamit ni Rosie at mas pinalakas pa ito. Sa lakas ng pagsabog ay tumalsik sa gilid ng ring si Rosie at napilitan si Rybrian na puntahan ito, kaso biglang may nakialam na alien at kinuha ang dalawa gamit ang instant transmission, dahil doon ay wala nang nagawa sila Goku kundi ang humanap ng bagong makakalaban. Samantala, nakalaban ni Gohan si Butamo at agad niya itong binanatan pero hindi ito napinsala, ganun pa man ay pinagpatuloy pa rin niya ang pag-atake kaya akala tuloy nila Champa ay bobo siya. Maya-maya pa ay natakot na si Butamo dahil umangat sa lupa ang kanyang mga paa at unti-unti siyang dinadala ni Gohan sa gilid ng ring. Sinubukan ni Butamo na pigilan si Gohan pero hindi niya ito natatamaan, kaya nagtuloy-tuloy lang ito sa pagdala sa kanya sa gilid ng ring. Anybody who thinks they can get by on raw power. Nagtagumpay si Gohan na itapon si Butamo sa labas ng ring kaya asar talo si Champa. Pero pagkatapos nun ay may naghamon ulit ng laban kay Gohan at Piccolo, ang dalawa ay kabilang sa mga mandirigma ng ika-10 universe at ito na lang ang natitira sa kanilang team, dahil doon ay sinabi ng dalawa na gagawin nila ang lahat para lang manalo, pagkatapos ay sumugod na ang dalawa. Dito ay biglang nalito si Gohan dahil sa teknik na ginamit ng kalaban. Ayon kay Whis ay gumagawa ng pekeng katawan ng kalaban gamit ang enerhiya para malito si Gohan. Matapos nun ay pinakita naman si Piccolo na pinasabugan ng maraming energy ball ang kalaban. Hindi na nagawang makabangon ang kalaban kaya tinapon na ito ni Piccolo sa labas ng ring, samantala, natuklasan na ni Gohan kung paano mahahanap ang tunay na katawan ng kalaban, at ito ay ang sadyang magpatama dito. Nagtagumpay si Gohan na mapalabas ng ring ang huling mandirigma ng ika-10 universe, dahil doon ay winasak na ito ni Grand Zeno. Tapos nun ay pinakita naman si Hit na kinakalaban si Daispo. Dito ay nagulat ang lahat dahil nasapak ni Daispo si Hit bago pa ito makagamit ng time skip. How strange! Yes, what just happened? Ganun pa man ay sumugod pa rin ang sumugod si Hit. Dito ay nalaman na ni Hit na malakas ang pandinig ni Daispo, kaya naririnig nito ang kanyang muscle sa tuwing gagamit siya ng time skip. Matapos nun ay nakipagsabayan na si Hit kay Daispo. Sa kalagitnaan ng laban ay unti-unti nang nakaka-adapt si Hit sa bilis ni Daispo. Sa huli ay tuluyan ang nahabol ni Hit ang bilis ni Daispo at nagamit ang kanyang time skip, kaso nang lalabas na ng ring si Daispo ay nailigtas ito ng isa pang miyembro ng Pride Troopers na si Quincy. Dahil sa nangyari ay dalawa na ang naging kalaban ni Hit. Dito ay balak na sanang tulungan ni Caulifla si Hit pero hindi natuloy dahil dumating si Goku. Matapos nun ay magkasama ng lumaban si Goku at si Hit. There you are! Dito ay nagtanim ng mga landmine si Quincy para hindi makalapit si Hit, kaso nasuntok pa rin ito ni Hit mula sa malayo. Maya-maya pa ay hindi na kinaya ni Daispo ang mga suntok ni Hit at tuluyan ng bumagsak, dahil doon ay tinapon na ito ni Hit sa labas ng ring, pero nailigtas na naman ito ni Quincy. Matapos nun ay sinubukan ni Quincy na isama sa labas ng ring si Hit, kaso hindi ito nagtagumpay. Dahil sa atake ni Hit ay nahulog si Quincy sa labas ng ring, habang si Daispo naman ay napilitan ng umatras. And she... Huh, where'd he go? Oh! Bye! No! Enough! Quit playing the hero. Well, well, you've improved yet again. But is this the part where you and I start fighting? I'll let you go for now. Samantala, habang nag-oobserbe ng mga kalaban si Master Buten ay bigla itong inatake ng isang babaeng mandirigma, na mula sa ika-4 na universe, pero dahil walang epekto kay Master Buten ang kanyang mga atake ay hinakit niya na lang ito. Naakit si Master Buten at lumapit, pero nakaligtas ito sa lahat ng atake ng babae. Matapos nun ay unti-unti itong nilapitan ni Master Buten hanggang sa tuluyan na itong natakot, tumakbo ang babae palabas ng ring dahil ayaw niya daw magalaw ng matanda. Pagkatapos nun ay may lumitaw na namang kalaban na mula sa ika-4 na universe,
pinatamaan nito si Master Buten ng apoy na gawa sa ilusyon, tapos ginawang ilusyon ng buong paligid. What the? Maya-maya pa ay nahuli ng babae ang anino ni Master Buten kaya hindi na ito makagalaw, sunod ay nag-transform ito sa mas malakas na anyo, ganun pa man ay hindi natakot si Master Buten at naglabas lang ng garapon, para magamit ang Evil Containment Wave. There. That's... Pagkatapos may kulong sa garapon ang babae ay tinapon niya ito sa labas ng ring, kaso inakusahan ng ika-4 na universe sila Beerus na cheater dahil gumamit ng garapon, ganun pa man ay pinayagan ito ni Grand Zeno, kaya wala nang nagawa si Kit Ella. Samantala, habang nagdiriwang si Master Buten sa kanyang pagkapanalo ay may dumating na naman na kalaban, ayon dito ay ipaghihiganti niya ang kanyang mga kasama, tapos nagpalakas ng sarili. Pagkatapos magbagong anyo ay agad itong sumugod. Nababasa ni Master Buten ang galaw ng kalaban kaya madali niya itong napabagsak. Yeah, you've got... Kaso nang muli itong makabangon ay mas lalo itong lumakas at naging agresibo. Surrounded by the... Natatalo na sa laban si Master Buten kaya nag-decide na ito na gumamit ng hipnotismo. Pero nang makakatulog na sana ang kalaban ay sinaktan nito ang sarili para magising, tapos muling inatake si Master Buten. Dito ay balak ni Master Buten na ubusin na ang kanyang lakas kaya pinigilan ito nila Goku, kaso hindi ito nagpapigil at nagsimula ng mag-ipon ng malakas na enerhiya. Inatake ito ng kalaban para pigilan pero tiniis lamang nito ang sakit at nagpatuloy sa paggamit ng Kamehame Wave. Dahil sa atake ni Master Buten ay tumilapon sa labas ng ring ang kalaban. Kaso pagkatapos nun ay tuluyan nang nawalan ng buhay si Master Buten. Back in the ring! Goku, please! Roshi! Hang... Agad na pinuntahan ito ni Goku para subukan na buhayin, kaso walang pagbabago kaya titigil na sana si Goku nang bigla itong mabuhay. You sure you weren't just dreaming?